tayo sa toll gate. Oh, don't open. Why? Gusto. Wait. Di pwede yan. Nasa express tayo. Ano ba? Ate, bayan natin ate. Iba rin sa likod nila. Okay, kailan yan? Pabaon sa'yo ah. Nahingi ako ng ano, pocket money. Hindi sarili mo akong pera. Ano lang yun eh. Oo, siyempre, mas maganda yung ano, dahil para... Sabi ko, baka makapag akong kamatis, wala akong pambayad. So, mabait din yung amo mo. Bayad. Maya, manghingi ng pagkain, no? Wala kang pambili, no? Dito yun sa baon. Ha? Kaya ako mas gusto ko lang may pera sa bulsa. Tatanungin ko ngayon itong toll gate na to kung ano. Kasi, binabasa yung card ko doon sa ano. Ano mo yung resibo? Ibigay ko sa iyo resibo. Kung madagdag ba to sa utang ko naman ng 622 eh. Nagka-utang ako dito ng card na ibayad naman lahat ng exit ko. Yung ano lang ha, yung ngayon lang. Oo, ngayon lang ito. Iba nga exit mo, wala na kami alam mo. Madam, itanong ko lang. Nag-exit ako ng Susana eh. Walang RFID doon, di ba? Binasa yung card ko. May utang na yun na 60 dito. Di ko pa nakuha yung card ko rito. Di ko pa na-settle eh. Madadagdag yan. Babayaran ko naman yun ito. Ha? Oh, nabasa nga. Walang laman eh. Kaya nababasa yun doon sa ano. Kaya kumuha ko ng card. Ganun ang nangyari sa akin eh. Tapos hindi ko naman alam na ganun. Di kaya nga, ganun ang nangyari. Nagtataka kung bakit nagkautang ako ng 622. Exit ko lahat. May bayad naman. Nandoon yung card eh. Babalikan ko pa eh. Paano yun? Mabayar ko ba talaga yun? O i-contest ko talaga yun. Nandoon na. Nandoon na eh. Hindi ko lang nabalikan kasi may pasahero ko. Nandoon. No, dapat last week ko pa balikan yun eh. Kasi hindi ko talaga alam na ano na gano'n ang mga pag binabasa pala. Nagde-debit doon sa card mo. Oo. Bakit mo binubuksan ito? Kalulod ko nga lang ng 200 bigla naman. Oo, thank you po. Mahulog kayo, nasa express tayo eh. Ayan guys. Nag-exit, nag-entry tayo ng Susana Heights. Sa Pilin Base, walang ano doon. Walang RFID na doon. So, walang laman yung card natin. Kumuha tayo ng ticket. At yun, confirm ulit ng cashier na dapat naglo-load lang din ako. So 622 plus yung binayaran ng 122, 742, 44 na yun magkalabasan doon pag kinuha ko yung card ko. Kaya ayan na nakakalungkot. Bayad mo na yung exit, tapos nagkaroon ko pa ng utang pala. Ano yun? Kaya nga sabi niya isi-settle. Pero ikukontes ko yun sa customer service eh. Kaya hindi naman tayo mag-exit kung hindi ko babayar, hindi natin babayaran yun doon, di ba? Pag itag-out, pumapasok pa rin doon sa card. Dapat ayusin nila yung sistema nila. Alam ka pa ng utang doon? Oo. Kasi nung nakarang linggo, nag-load ako sa GCash ng 200. Hindi ko panti ako kasi may load ako eh. Kaloload ko lang, di dumaan ako sa RFID ngayon. Doon sa Alabang, nakalusot ako kasi in-scan yung card ko. Sabi ko, kaloload ko lang po sa GCash yan, baka hindi pa nakapalit. In-scan niya. Ngayon, pag exit ko dito, siyempre tuloy-tuloy ako. Ayaw na umangat yung boom. Di tinignan insufficient balance ako. Nagkaroon pa ng negative 600 dito. Patay, nagka-utang pang di oras. Nagbayad ka na ng 200, nagload ka pa ng 200, may naiwan pang 600. Ibig sabihin 800 dito yung utang ko doon sa RFID ko. Kaya samantalang tuwing exit ko sa binabayad. Kaya na ginagawa natin, di ba? Kaya ikaw nagbayad ngayon kasi
Di naman ganun pa, pasahero naman talaga nagbabayad pag exit kami ng mga tollgate. Last week ko lang nalaman na ganun pala yung sistema. Napakahirap talaga pag medyo hindi mo alam ang pagbabago ng sistema ng RFID nila. Hindi, puntahan mo pa yun. Pupunta ay settle ko yung card ko, pero iko-contest ko yun. Bigla ko bayad ho yan lahat eh. At saka may account number naman yun, matitrace naman nila yung account number ko talagang binayaran ko pa o hindi. Ang naging problema sa system nila, bakit hindi nila magkaroon ng record na bayad yan o okay na, okay yung kasi bayad naman siya kahit naka-exit, kaya naka-exit siya. Bakit naiipon doon sa card mo at nagkaroon ka ng utang na hindi mo lang, nagkaroon ka ng utang na wala ka kalaban-laban, na bayad naman lahat ng exit mo. Saan kayo napunta yun? Hindi, napupunta sa kanila yun, na-audit nila yun, kaso nga lang ayun, pagbabayaran ko yan, saan mapupunta yung bayad ko dyan? Bayad na ako dyan. Kaya napakalaking question mark sa isip ko talaga Ano mo na kaya maglaanan ko ng oras talaga kunin ko yun para malaman ko na pwede kung anong dapat gawin. Ngayon kung hindi ay di na ako di na ako gamit ng RFID, di na ako ng RFID. Magbabayad ka 600. Ilang kilong bigas na yon? Tapos kumaliwa. Ilang kilong bigas na yon, masarap na ulam pang kasama yon. Tapos bayaran mo yun, bayad ka naman, di mo naman okay sana kung di ka nagbayad doon sa pag-exit mo, tuloy mo. Kumaliwa sa service route. Pagkaraan ng 200 metro. Kumanan sa Pedro Cayetano Boulevard, South. Doon lang talaga ang traffic, no? Simula sa Sukat exit lahat sa Kabigutan exit. Traffic tukod na tukod. Traffic din. Pero ang nagpa-stagnant siguro sa traffic doon yung pa-exit ng Bikutan kasi sinasakop nila yung palabas ng C5. Kumanan sa Pedro Cayetano Boulevard, South. Ewan ko kung nandun pang palengke ngayon, di ba nilipat? Doon pa rin, palengke ng Bikutan. May release? Doon pa rin. Doon pa rin. Doon pa rin may release yung pero tinaasa natin yung palengke nila doon. Kumaliwa sa Piro Sales. Graduation na ngayon nakikita mo, puro lang graduation. Ayan, graduation din dito. Sa Facebook nakikita mo sa mga post, puro graduation. Kilikili mo, baho-baho. Sino? Ayaw mo kasi mag-grab para ka talaga ng para. Kung nag-grab ka, hihintuan ka lang ng binubok mong grab.
Cayetano Avenue. Hindi masyado matraffic na dito. So 1 year ka ng yaya niyan ate? Ate, kasundo naman kayo nilawa. Yan mo yung bata. Minsan makulit. Oo. Ikaw po, kayo po, ilan po yung apo nyo? Nasa probinsya lahat. Saan probinsya? Sa Panlaon. Negros Oriental. Negros? Oo, Negros Oriental. Ay, ikaw lang isa dito. May mga anak ka rin dito sa Manila. May anak rin ako dito sa Bicota. 5 yung anak ko eh. Walay kasi kami ng asawa ko matagal na. Kaya, Sa mga kabilang bahay. oo. Bicota, nandun sa Bicota. Kaya naalala ko eh, di ba kami naghiwalay eh. Bicota na ko eh. Pagkaraan ng 300 metro, kumaliwa. Kumaliwa sa Piro Sales.